Noong taong 1235 AD, ang mga babae na itinuturing na mangkukulam ay hinuli at dinala upang patayin sa harap ng lahat ng tao. Ang isang pari, na may hawak ng aklat ni Solomon, ay ginamit ang kaalaman na nakasulat dito upang ipataw ang sentensya. Ang ilan sa kanila, na nagsagawa lamang ng simpleng pangkukulam, ay umamin ng kanilang mga pagkakamali, ngunit ang isa sa mga witch, na may isang bulag na mata, ay sinabi sa pari na masusunog siya sa impyerno. Gayunpaman, hindi dito natakot ang pari, at inutos na bitayin silang lahat. Ang tatlong witch ay ibinitay sa isang tulay at pagkatapos ay inilubog sa ilog. Nang papaalis na ang mga sundalo, sinabi ng pari na ang ordinansa ng aklat ni Solomon ay inuutos na ibalik sila upang makatanggap ng banal na ritual, upang matiyak na hindi na sila babalik. Gayunpaman, sinabi ng isa sa mga sundalo na nakatitiyak siyang patay na ang tatlo at umalis, na iniwang nag-aalala ang pari. Kalaunan ng gabing yun, ang pari lamang ang nagtaas ng mga mangkukulam, binigkas ang mga sagradong salita para sa mga bangkay, at hindi nagpakita ng takot nang gumalaw ang isa sa kanila. Avert et aufugi venturus et iubit mundum. Gayunpaman, habang sinusubukang hilahin ng huli, nahirapan ang pari at nauwi ito para mahulog siya sa ilog. Sa sobrang takot, sinubukan niyang makatakas bago pa siya makuha ng kasamaan. Nagmamadaling tumakbo ang pari pabalik sa tulay upang maghanap ng mga salita na makakatulong sa kanya sa mangkukulam na nasa ilog. Gayunpaman, wala siyang sapat na oras nang ang babaeng may masamang espiritu ay tumalon mula sa kailaliman ng ilog, at gamit ang kanyang kapangyarihan, sinunog niya ang aklat ni Solomon at sa huli ay pinatay ang pari sa parehong paraan na sinubukan nilang gawin sa kanila. Makalipas ang maraming taon, noong 1332 AD, sa panahon ng mga krusada, libu-libong sundalo ang naghanda para sa labanan. Kabilang sa kanila ay ang kabalyero na si Baemon, at ang kaibigan niyang si Felson. Nagbiro sila tungkol sa kung sino ang makakapatay ng higit na mga kaaway, at ilang sandali pa, nagsimula na ang labanan. Ang magkaibigan ay may pambihirang husay sa pakikipaglaban sa paggamit ng espada, at ang kanilang estilo ay naging sanhi ng pagkamatay ng maraming mga kaaway. Sa mga sumunod na taon, nakipaglaban sila sa marami pang digmaan, at palaging nagwawagi laban sa kanilang mga kaaway. Anuman ang oras, araw, o panahon, handa silang makipagdigma para sa layunin kung saan ang mga itinuturing na mga kaaway ng Diyos ay kailangang parusahan ng kamatayan. Sa isa sa mga labanan, noong 1344, sinalakay ni Baemon at nanghukbo ang lungsod ng Smyrna, at sa pagpasok sa kumprontasyon sa gitna ng hamog, hindi masyadong nakita ni Baemon ang kaaway, at nauwi ito sa pagsaksak ng kanyang espada sa isang babae. Dito niya na-realize at ng kanyang mga kasamahan na minasakar nila ang isang walang kalaban-labang lungsod. Kinaumagahan, kinumpronta ni Baemon ang ipinadalang lider ng simbahan tungkol sa kalupitan na kanilang ginawa ng pagpapatayin nila ang mga kababaihan at kabataan. Sinabi ng tagapagsalita ng simbahan na sinusunod niya lang kung ano ang inuutos sa kanya ng Diyos, ngunit tinanong ng kabalyero kung Diyos ba talaga ang nag-uutos sa kanya. Nagkaroon ng maikling pagtatalo sa pagitan nila, ngunit dahil batid ni Baemon na hindi niya pwedeng saktan ang sugo ng simbahan, umalis na lang siya at sinabing hindi na sila magiging bahagi nito. Makalipas ang isang buwan, nagtungo ang dalawa sa labas ng Styria. Naglalakad sila hanggang sa mahanap nila ang isang bahay. Pumasok sila para maghanap ng masisilungan, ngunit wala silang nakita sa loob. Gayunpaman, habang sinusuri ang silid, natuklasan niya ang patay na mag-asawa sa kama, kung saan ang katawan nila ay nababalot ng mga paltos. Sa takot na baka mahawa, hindi sila nanatili sa lugar at pagkatapos ay sinunog ang bahay. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay hanggang sa makakita sila ng isang lungsod, kung saan ito ay nasa ilalim ng ilang daang uwak. Nais ni Baemon na pumunta sa lugar upang makakuha ng mga supply, ngunit kinontra ito ni Felson. Ngunit dahil kailangan nila, pareho silang nakipagsapalaran sa lungsod. Doon, nasaksihan nila ang pagdurusang nagaganap, kung saan ang ilang mga deboto ay nananalangin sa Diyos na tulungan silang alisin ang kasamaan. Nang magtanong kung ano ang nangyayari, nakatanggap sila ng sagot mula sa isang sundalong nagngangalang Johan, na sinabi na ang kasamaang ito ay isang salot na kumalat na sa lahat ng dako, at pumatay na ng maraming tao. Nang magtanong tungkol sa gamot, sinabi ni Johan na wala ng lunas para dito. Kalaunan, nang makakuha si Baemon ng mga kabayo para sa kanila, gusto silang tulungan ng isang batang lalaki, ngunit nauwi ito para malaglag ang kanyang espada, at nakita ng tindero ang emblem sa kanyang sandata. Dahil dito, sinabihan ni Baemon si Felson na kailangan na nilang umalis sa lalong madaling panahon. Habang papunta sa isang inn,
Pinalibutan sila ng isang grupo ng mga sundalo, ngunit ang dalawa ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapatumba sa mga lalaki. Gayunpaman, ang dalawa ay napaligiran ng mga archer at wala na silang naging ibang choice kundi ang sumuko. Itinuring silang mga deserters at dapat makulong, ngunit isang pari ng simbahan na nagngangalang The Belzac ang pinigilan sila, at hiniling na makita ang espada ni Bayman. Nang makita ang simbolo na nakaukit sa sandata, inanyayahan niya sila sa isa pang silid at dinala sila sa presensya ng isang kardinal. Ang lalaki ay nasa kalunos-lunos na kalagayan at lumalabas na tinamaan siya ng salot. Sinabi ng pari na ang kasamaang ito ay gawa ng isang mangkukulam mula sa impyerno, at bihag nila ang isa sa lungsod na ito. Hindi ito masyadong pinaniniwalaan ng mga kabalyero, ngunit iginiit ng cardinal na ang mangkukulam ay dapat dalhin sa monasteryo ng Severac, kung saan hawak ng mga monghe ang huling kopya ng aklat ni Solomon. Ang aklat na yon ay may mga sagradong salita na maaaring sumira sa mangkukulam at sa mga sumpang ginawa niya. Tinanong ni Bayman kung bakit gusto nilang mga kabalyero pa ang gumawa nito, at sinabi ng cardinal na halos lahat ng mga tropa ng simbahan ay namatay na sa salot. Pinaalam ng cardinal na sasamahan sila ni Father de Belzac at ng kabalyerong si Johann para tulungan sila. Gayunpaman, sinabi ni Bayman na hindi na siya naglilingkod sa simbahan, I serve the church no more. at ito ay may matinding kaparusahan. Pareho silang ipinatapon sa bilangguan, kung saan nakatagpo nila ang isang babae na mukhang hindi naman mangkukulam. Umupo ang dalawang kabalyero, at nagsimulang tumawa si Felson kung paano sila inilagay ni Bayman sa sitwasyong yun sa kanyang mga sinabi sa pari. I serve the church no more. Looks like someone pissed in his holy one. Maya-maya, nagising si Bayman nang makarinig siya ng pag-iyak, at napansin na ang dalaga ay may mga marka ng pagpapahirap. Kinaumagahan, kinausap niya ang pari at sinabing dadalhin nila ang babae sa monasteryo, sa kondisyong bibigyan nila siya ng patas na paglilitis. Hindi nagtagal, gumawa sila ng plano at ang landas na kanilang tatahakin, ngunit nagbabala si Johann tungkol sa mapanganib na daan papasok sa kagubatan, at sinabi na ang mga taong dumaan doon ay naligaw at hindi na nakabalik. Tinanong ni Bayman kung may kilala ang pari ng sinumang naglakbay patungong Severac at nakabalik ng buhay. Kaya naman, dinala niya sila kay Hagamar, isang lalaki na nakulong dahil sa panlilinlang sa mga tao. Nag-alok si Bayman ng kalayaan at kapatawaran kay Hagamar, kapalit ng paggabay niya sa kanila sa monasteryo ng mga monghe. Pagkatapos nito, kinuha na ng mga kabalyero ang natutulog na mangkukulam, kung saan sinabi ng pari na nilagyan niya ng pampakalma ang pagkain nito, ngunit habang papalapit sila sa dalaga, marahas sila nitong inatake. Sa kabutihang palad, hinawakan siya ni Felson at Bayman at pinatumba siya. Inilagay nila siya sa isang selda sa likod ng isang cart at sinimulan na ang kanilang paglalakbay. Samantala, sa silid ng cardinal, kakatapos lang ng panggagamot ng mga doktor, at idiniklara nilang patay na ang lalaki. Habang naglalakbay, tinanong ni Johann ang pari tungkol sa daladala nilang dalagita. Sinabi ng pari na nakita nila siyang palaboy-laboy ng mag-isa at nagbibigkas ng mga kakaibang salita. Tinanong ni Johann kung sapat na ba ito para tawagin nila siya na isang mangkukulam, ngunit ipinaliwanag ng pari na pagkaraan ng 15 araw pagkatapos niyang dumating, ang salot ay kumalat sa buong lungsod, gaya ng sa iba pang binisita niya. Sinabi ni Johann na sa kanyang nayon, hindi naman nakita ang dalaga ngunit umabot pa din sa kanila ang salot, na sumalungat sa kwento ni de Belzac. Habang naglalakbay, pinaalalahanan ni Felson si Bayman na sinusundan sila, kaya naghanda sila ng isang ambush. Nang sumunod ang lalaki sa kanila, nakatagpo lamang niya ang cart sa unahan, at dito na siya tinambangan ni Bayman. Tinanong ni Bayman kung sino siya, at sinabi ng binata na ang pangalan niya ay Kai, anak ng isang honorable knight, at nakatira siya sa simbahan bilang isang apprentice at altar boy. Inalok ng binata ang kanyang tulong, at bilang kapalit, nais niyang subukan siya ni Bayman upang maaprobahan siya bilang bagong kabalyero. Nang pinagtawanan ni Felson si Kai, hindi nagustuhan ng binata ang pang-iinsulto at gumanti ng masasakit na salita. Dahil dito, nagpa siya si Felson na turuan ng leksyon ang binata, at pareho silang lumaban gamit ang kanilang mga espada. Itinigil ni Bayman ang laban, at pagkatapos ay nagpa siya silang umalis kasama si Kai. Kalaunan, dinalhan ni Bayman ng pagkain ang mangkukulam, na tinawag siya upang makipag-usap. Tinanong ni Bayman kung ang pari ang nanakit sa kanya, at sumagot naman ang babae na oo. Tinanong ng dalaga kung ano ang gagawin nila sa kanya dahil sa kanyang nayon, isang simpleng batang babae ang inakusahan na isang mangkukulam at itinapon sa ilog para sa isang malupit na kamatayan. Nang makita ang takot sa mga mata ng dalaga, tiniyak sa kanya ni Bayman na magkakaroon siya ng patas na paglilitis,
at sinabi niya na wala sa mga malulupit na kamatayang yon ang mangyayari sa kanya. Nang bumalik siya sa iba, tinanong ni de Belzaq kung nakausap niya ang mangkukulam, at binalaan si Bayman na hindi dapat siya makinig sa kanya dahil susubukan ng mangkukulam na sirain ang kanilang isipan. Nang gabing yun, ang unang naging watch ay si Johan, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang pari upang palitan siya. Paalis na sana si Johan nang magmakaawa sa kanya ang umiiyak na dalaga na wag umalis, ngunit nang lumapit si Johan sa cart, hinila siya ng babae patungo sa kanya. Nang subukan ng pari na tulungan siya, kinuha ng babae ang kanyang krus at sinaksak siya sa kamay. Ang iba ay tumakbo sa kanila, ngunit pagdating nila sa cart, natagpuan nilang nakatakas na ang dalaga. Hinanap nila ang mangkukulam at nakarating sila sa isang nayon. Ilang sandali pa, biglang tumakbo ang isang babae sa plaza, at nang palibutan nila siya, napagtanto nilang hindi siya ang kanilang hinahanap. Nang makitang may tumatakbo sa ibang lokasyon, mabilis nila itong sinundan. Dumating sila sa isang trench area na may corridor, na tila isang maliit na maze. Nakarating si Kai sa isang mass grave, habang sina Bayman at Felson naman ay nakahanap ng isa pa sa malapit. Gayunpaman, narinig ni Johan ang tila tinig ng kanyang namatay na anak na babae, at nang mag-hallucinate, sinundan niya ito. Sa kasamaang palad, hindi na niya nakikita ang katotohanan, at tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Sinugod niya ang nagulat na si Kai, na nasaksak siya sa dibdib gamit ang kanyang espada. Nang dumating ang iba, ipinaliwanag ni Kai kung ano ang nangyari. Sinabi niya na hindi siya nakita ni Johan at binabanggit nito ang pangalan ng isang babae. Hindi nagtagal, natagpuan ni Felson ang dalaga na sinusubukan pa ring tumakas, at nang sinubukan niyang magpumiglas, ihinagas siya ni Bayman sa pader. Ipinaliwanag ng dalaga na natatakot lang siya, at nakiusap na wag siyang dalhin sa pari. Kinaumagahan, ang mga kabalyero at ang pari ay nagdaos ng farewell ceremony para kay Johan. Pagkatapos nito, binalaan ni de Belzaq si Bayman na mag-ingat sa kanilang sasabihin, dahil gagamitin ng mangkukulam ang kahinaan ng bawat isa laban sa kanila. Hindi masyadong pinaniwalaan ni Bayman ang sinabi ng pari at umalis, at pagkatapos ay mapang-asar nang umiti ang mangkukulam kay de Belzaq. Ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at sa huli ay nakarating sa isang hanging bridge, ngunit ang tulay ay masyado ng luma at maaaring gumuho kapag sila ay tumawid dito. Buong tapang na nauna si Bayman at nagawang makatawid, at pagkatapos ay inutos sa iba na tumawid muna kasama ang mga kabayo. Pagkatapos nito, naghanda na silang itawid ang cart na may kasamang mangkukulam sa loob, at halos mahulog na sa bangin habang ginagawa ito. Naiwang nakabitin si Kai, at kalaunan ay nakabitaw, ngunit buti na lang ay nahawakan siya ng dalaga sa braso, na merong hindi normal na lakas para sa isang dalaga. Makalipas ang ilang minuto, ligtas na nadala ng grupo ang cart bago tuluyang gumuho ang tulay. Sa huli, narating nila ang entrance ng kagubatan, at nang walang ibang landas na tatahakin, dumiretso na sila. Ang kagubatan ay natatakpan ng makapal na hamog, at halos hindi nila makita kung saan sila humahakbang. Sinabi ni Bayman na magtatayo sila ng kampo doon hanggang sa lumipas ang hamog. Kalaunan, lumapit si Hagamar na armado ng crossbow upang patayin ang mangkukulam, sa takot na mas maraming miyembro pa ang mamamatay. Pinigilan siya ni Bayman at Felson, ngunit hindi nagtagal, ang mangkukulam ay nagpakawala ng isang malakas na alulong, at pagkatapos ay maririnig ang mga lobo sa di kalayuan kasama ang ilang kakaibang tunog. Nang ma-realize na napapalibutan na sila ng mga lobo, inutusan sila ni Bayman na patayin ang makakaya nila. Inatake ang grupo ng napakaraming lobo, ngunit lumaban ang lahat sa mga hayop hanggang sa wala nang natira. Nang marinig ang mas marami pang alulong, inutusan sila ni Bayman na umatras. Sa kasamaang palad, habang nakasakay, si Hagamar ay sinunggaban mula sa kanyang kabayo at sa lalong madaling panahon, napaligiran siya ng napakaraming lobo, na nabunyag na hindi mga normal na hayop. Walang awang inatake ng grupo ang lalaki at pinatay siya. Kinaumagahan, pagkatapos makalabas sa kagubatan, kinuha ni Bayman ng crossbow at gusto nang patayin ang mangkukulam, ngunit hindi siya pinayagan ni de Belzaq. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa gusto ng pari at pinatumba siya. Sa panahong yun, pinigilan siya ni Felson at ipinakita sa kanya na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Makalipas ang ilang oras, dumating ang grupo sa entrance ng monasteryo, ngunit walang tumanggap sa kanila. Pumasok si Kai sa isang maliit na siwang at binuksan ang pinto para makapasok ang iba. Dinala sila ng pari sa kapilya sa pag-aakalang naroon ang mga monghe, ngunit pagdating doon, nalaman nilang patay na silang lahat dahil sa salot. Si de Belzaq, na nawalan na ng pag-asa, ay lumuhod upang humingi ng awa mula sa Diyos. Gayunpaman, nang istorbohin siya ni Bayman,
nakita nilang buhay pa ang isang monghe, na kinumpleto ang kanyang panalangin. Nilapitan siya ng pari, at itinuro ng monghe ang sagradong aklat, pagkatapos ay namatay na siya. Tiningnan ni de Belzac ang aklat at sinabi sa iba na nasa mga pahina ng kopyang yun ang lahat ng mga ritual, panalangin at spells, na ginamit sa loob ng maraming siglo upang labanan ang mga puwersa ng kasamaan. Tinanong ni Bayman kung mabibigkas ng pari ang mga sagradong salita, at pagkatapos ay makikita ang pari na umalis sa kapilya upang simulan ang paglilitis. Gayunpaman, nagsimulang magsalita ang mangkukulam, na sinabi na pinatay ng simbahan ang kanyang mga kauri sa loob ng ilang milenya, ngunit pinasalamatan niya sila dahil ang simbahan mismo ay nagdulot ng maraming pagkamatay kaysa sa salot. Hindi nagtagal, sinimulan na ng pari ang ritual, ngunit ang mangkukulam, na sinugatan ang kanyang kamay, ay nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Sinubukan ni Bayman na pigilan siya, ngunit binigkas ng dalaga ang mga salitang sinabi sa digmaan, na ikinagulat ng lahat dahil imposibleng malaman ito ng isang mangkukulam. They are godless people, infidels. They have sinned against God and against His only Son, Jesus Christ. They must be punished. Nang malaman na ang dalaga ay hindi talaga isang mangkukulam, sinimulan ni de Belzac ang isang exorcism ritual para sa mga demonyo. Inistorbo nito ang demonyo sa loob ng batang babae, na nag-transform sa isang mas nakakatakot na anyo at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang sunugin ang mga rehas at ang cart. Nang makalaya, ang demonyo ay sumugod sa pari upang pigilan siya, at hindi napigilan ng mga kabalyero ang nilalang. Sinunog ng pari ang demonyo ng holy water at ipinagpatuloy ang ritual, ngunit ang nilalang, na may mga pakpak, ay lumipad sa mas madilim na bahagi ng monasteryo. Pagkatapos nito, sinubukan ng team na mag-regroup at nagplano ng gagawin nilang pag-atake. Pinakiusapan ni Bayman ang batang si Kai na wag nang sumama, ngunit determinado ang binata na sundin ang kanyang sinumpaan, kahit na ito ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Dahil dito, nagpa siya si Bayman na italaga siya bilang isang kabalyero. Kalaunan, sinimulan na ng apat ang paghahanap sa demonyo. Naniniwala silang kaya nitong tumakas anumang oras, ngunit sa ilang kadahilanan, mas pinili nitong manatili sa monasteryo. Pinangunahan sila ni Bayman at gumamit ng sulo upang sindihan ang daan, at inobserbahan kung ano ang naidulot ng salot sa mga monghe. Samantala sa labas, lumitaw ang mga lumilipad na maitim na nilalang sa ibabaw ng monasteryo. Lingid sa kaalaman ng lahat, isang maitim na nilalang ang pumasok sa katawan ng isa sa mga namatay na monghe. Natuklasan ng pari na kinukopya ng kanyang mga kapatid ang aklat ni Solomon, sinusubukang ikalat ang sagradong sandata upang ang lahat ay magawang makalaban sa kasamaan. Sa huli, napagtanto ni Bayman na gusto ng demonyo ang libro, kaya naman nagpanggap ito bilang isang mangkukulam, dahil alam niyang dadalhin siya sa monasteryo kung saan naroon ang karunungan ni Solomon. Natatakot si de Belzac dahil kapag nahulog ang libro sa mga kamay ng demonyo, magkakaroon ng kadiliman at walang hanggang paghahari ng kasamaan sa mundo. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw sa silid-aklatan ng kapilya ang boses ng nilalang, at ang lahat ay pumunta sa kinaroroonan nito. Ito ngayon ay ganap ng nag-transform, at meron ng ganap na katawan ng tunay na demonyo. Mula sa mataas na kisame, pinasalamatan nito ang grupo sa pagdadala nila sa kanya doon, at nang sinimulan ng pari ang ritual, ihinagis nito ang ilang bagay sa grupo at pagkatapos ay sinunog ang mga kopya ng libro. Nang bumangon ang mga kabalyero, napagtanto nila na nawawala ang mga katawan ng mga monghe. Sa lalong madaling panahon, nagsimula silang lumabas at sumugod, nagnanais na patayin ang pari, dahil ang kanyang mga salita ay maaaring makapagpahina sa kampo ng kadiliman. Ang mga kabalyero ay matapang na lumaban sa mga nakakatakot na nilalang at ipinagtanggol ang pari mula sa kamatayan. Habang lumalaban, natuklasan ni Bayman na kailangan nilang putulin ang mga ulo upang alisin ang kasamaan sa loob ng mga monghe, at sinunod naman ito ni Felson at Kai. Patuloy na binibigkas ni Father de Belzac ang mga sagradong salita, habang ang iba naman ay lumaban sa napakaraming possessed na monghe. Nahirapan sila ng husto dahil sa dami ng kanilang bilang, at ang isa sa mga monghe ay nagawang masaksak si Felson sa likod. Sa kabila nito, tinalo ng kabalyero ang kanyang kalaban, ngunit bumagsak siya sa sahig pagkatapos. Sa kasamaang palad, ang hindi na napoprotektahang pari ay sinurpresa ng demonyo, na walang awang binali ang kanyang leeg. Nang malapit na nitong kunin ang libro, sinunog siya ni Bayman gamit ang holy water, na labis na ikinagalit ng demonyo. Hinawakan ng demonyo si Bayman sa kanyang leeg, at sinabing sisirain niya ang bawat kopya ng aklat at sino mang humadlang sa kanyang daan. Bago pa may mangyaring masama kay Bayman, ang kanyang buhay pang kaibigan na si Felson,
ay sinunggaban ang nilalang mula sa likuran at iniligtas ang kanyang kaibigan mula sa kamatayan. Gayunpaman, napakalakas ng demonyo at sa pagkakataong ito, sinunggaban niya si Felson gamit ang kanyang pakpak at sinunog siya hanggang sa maging abo. Nang ibinalik nito ang atensyon kay Bayman, sinurpresa ni Kai ang nilalang at patuloy na binanggit ang mga sagradong salita ng ritual na ikinagalit ng demonyo. Sinubukan nitong patayin ang binata, ngunit namagitan si Bayman at kinaladkad ang nilalang sa dingding, pinigilan ito gamit ang dalawang patalim, habang si Kai naman ay nagpatuloy upang tapusin ang panalangin. Gamit ang pakpak, sinugatan ng demonyo ang katawan ni Bayman, ngunit nagawa niya itong mahawakan hanggang sa matapos ni Kai ang ritual. Ang malahalimaw na katawan ng demonyo ay nagsimulang masunog at matunaw, at sa huli, natalo na ang kampo ng kadiliman, na nagpalaya sa katawan ng dalaga. Lumapit ang batang si Kai kay Bayman, at nang makitang malalim ang kanyang mga sugat, alam niyang hindi na siya magtatagal. Sinabi ni Bayman kay Kai na gawin ang lahat para maprotektahan ang inosenteng dalaga, bago tuluyang sumuko sa kanyang mga sugat. Sa sumunod na eksena, si Kai at ang babae ay nagpaalam na sa mga kabalyero at sa namatay na pari. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Ana, at nagpasalamat sa lahat ng sakripisyong ginawa nila para iligtas siya. Pagkatapos magpaalam, naglakbay na ang dalawa pauwi, at hawak na ngayon ni Kai ang sagradong aklat, kasunod ng kagustuhan ng mga monghe na ipalaganap ang sagradong karunungan upang harapin ang kasamaan na maaaring dumating sa mundo, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.